Ang nagkwento sa akin ito nasa kampo nila. Kasi tandaan ninyo, may mga kaibigan tayong mga hip-hopper eh. Dati ho tayo nasa industriya ng music eh. Kaya may mga kilala tayo dyan. May mga influencer tayong kilala na nakakausap pa natin. Okay? May mga influencer na kinukuha lang, di umano daw. Sila sa side ni Tamba, wala silang pakialam kung ano ang gawin mo at sabihin mo kay Marcos. Basta, protect Tamba sila. May mga ganun daw na vlogger na kinukuha. Ibig sabihin, binabanatan nila si Marcos at si Lisa Marcos basta spare speaker. Pag-usapan natin ito kasi importante ito eh. Importante itong eto, grabe ito. May pasabog si Bato. Hindi lang ako ang may pasabog. Kasi doon sa vlog ko, nakita nyo yung vlog ko, bumomba tayo sa Tagaytay. Si Bato meron din pala siyang bomba. Pasok. In due time, hintayin lang ninyo, lalabas at lalabas na yung tao na hindi na makapagtiis, sukang-suka na sa ginagawa nila na ginagamit nila ang kapulisan sa kanilang sariling interest. Tingnan nyo, in due time. May pinasabok o may sinabi ka before na may mga opisyal ng gobyerno na... Grabe naman to si may pinasabog talaga. Ikaw talaga, Jade, Banggit ka, na-monitor natin si Speaker at yung isang kongresista pa na kasama doon na kumakausap sa mga kasamahan po ninyo para tumistigo laban po sa dating Pangulong Duterte. Pwede ho ba ninyong maidetalye po ito ulit dito sa ating programa, Senator? Well, as I've said, yung aking very reliable information, nagsasabi na itong apat na kasama ko, klaruhin ko, itong apat na kasama ko na imbisigan ng SEC, dalawa sa kanila ang kinausap, ang isa hindi pa personal nakausap dahil merong go-between na pinapakausap sa kanya at yung isa ay hindi kinausap. So meaning to say, ang actual na nakausap ay dalawa lang. Dalawa ang actual na nakausap. At yun nga, klaro, during all those separate instances, doon nga, inamin naman nila. Doon sa bahay. Sa bahay ni Speaker Nograles, Speaker Romualdez. Andoon si Speaker Romualdez. Sino nandun? Nandun kinakausap daw. At may isang general na sinabing, bumaligtad ka, ituro mo si Duterte, ikaw ay magiging next PNP chief. Sino nandun? Si Speaker. Diba? Anong sinabi ko? Sinabi ko to sa inyo noon eh. Yan talaga nagpapatakbo, walang iba kung hindi si Romualdez ng gobyernong ito. Tama, mali? Kasi dyan nga nagagalit sa amin yung ibang vlogger. Nagagalit sa amin yung ibang vlogger kasi hindi daw namin binabanatan si Lisa Marcos. Binabanatan namin yon kung kailangan. Pag may ginawang kapalpakan, binabanatan namin yon. Pero yung lahat na lang ng issue sa lipunan, kasalanan ni Lisa Tanas, putang ina, katarantaduhan yon. Hindi dapat ganun. Kasi naniniwala ako personally, yung pamilya nila, si Marcos, si Lisa Marcos, ang trip lang niya mag-party. Champagne, have fun, let's have party here in Malacanang, mga socialite yung mga yan eh. Yun lang ang trip nila. At kung ano man yung mga ginagawa pa nila, Hindi, totoo. Pero alam nyo kung sino talaga ang gumagalaw, gumagapang. Personally, alam ko. Mamaya ikikwento ko sa inyo. Personally.
sigurado ako ang gumagapang niyan personally si Romualdez. Sino nagsabi? Ako ba? Si Bato. Sino yung naandon? ICC usapan dito ha. ICC ang usapan dito. Kasi yung mga bulag na putang ina mga panatiko ni Maharlika, nililihis yung usapan eh. Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Ito, kikwento ko sa inyo. Kasi, isisisi nila na isisisi kay Lisa Marcos at saka kay Marcos. Eh, after 6 years, wala na yan eh. After 6 years, wala na yan. Hindi na makaka-extend dyan. Maniwala kayo sa kahit anong pagbalik-baliktarin mo mundo, hindi makaka-extend dyan. Bakit? Alam nyo kung bakit? Kasi sakim yung mga nasa baba. Hindi nila papayagan na mag-extend dahil sila ang gusto nilang pumalit. Power yan eh. Agawan. Ibahin ninyo yung katulad nung kay Marcos Sr. Si Marcos Sr. matikas. Si Marcos Sr. magaling. Si Marcos Sr. malakas. Ibang-iba tong anak. Hindi makakapasa tong anak. Kaya nga kung lalaliman yung utak at pag-uunawa ninyo, tapos na tong anak. After 6 years, tapos na yan si Lisa Marcos at si BBM. Tapos na yan. Kaya nga ang dumidiskarte ngayon, walang iba kung hindi to si Romualdez. Remember, Romualdez is a political, political master yan. Paano ko nasabi? Tanongin nyo, alam mo kung bakit? Tanongin nyo kung bakit ko nasabi. Paano mo naman nasabi na political master si Romualdez? Sino ang campaign manager ni VP Sara Duterte? Sagot! Si Romualdez. Hindi nyo ba alam yun? Kung naniniwala ka matalino si VP Sara Duterte and he would hire and get Speaker Romualdez as campaign manager, ibig sabihin, magaling yun. Nagigets nyo? Ibig sabihin, siya ang pumipihit sa gobyerno natin ngayon. Eh bakit yung mga ilintik na mga nasa ibang vlogger ang sinisisi yung asawa? Number 1, baka tanga lang sila talaga mag-analyze. Hindi nila naunawaan na wala na mangyayari after 6 years doon sa mag-asawa. Wala na yan. Putya. Maniwala kayo sa... ipapuputol ko mahaba kung ano. Wala na yan after 6 years. Ang gagalaw dyan, si Romualdez. Bakit? Ngayon pa lang gumagalaw na siya. Eto how come, according to Bato, you will promise PNP chip sa isang tao kung wala kang command? Mantakin mo? Ipangangako sa'yo ni Romualdez? Sabi ni Bato, hindi ako. Okay? Sabi ni Bato, ipapangako sa'yo PNP chip. Ikaw ang presidente? Ikaw ba ang presidente? Sabi nga ni sa grupo ni Romualdez, sinasabihan ako noon na mag-video kay Sara. Yun. Tama yan. Kaya nga, sana maging matalino naman tayo sa pag-analyze ng mga issue sa lipunan. Huwag tayong tatanga-tanga. Ang problema ko kasi doon sa ibang mga vlogger, personal interest, personal vengeance ang ginagawa. Hindi nag-iisip. Tapos yung mga amuyong niya for the views. Kaya kinakampihan siya. Eh yung nasa ibabaw, yung taga-Amerika, personal vengeance lang. Kaya tuloy yung analyzation, palpak, sabit, pantanga. Kesa na nalilihis tayo kila Romualdez na yan ang tunay na kalaban ngayon, gusto ninyo mag-concentrate tayo doon sa champagne? Tanginang yan. Anong katarantaduhan yan? Hindi magbabago ekonomiya ng Pilipinas dahil dyan sa champagne. Nagigits nyo ba? O tanga-tangahan pa rin kayo? Eto, mantakin mo sabi ni Bato. Nasa bahay sila ni Romualdez. May kasama pa siya. Sino? Pasok.
sa yung malaking pinakamalaking kontraktor sa Pilipinas na siya rin ang may hawak ng Appropriations Committee ng House of Representatives. Si Congressman na Saldico. Congressman Saldico. At saka si General De Leon at si De Leon ng NICA at si Trillanes. Nandoon silang apat. Si Trillanes at si De Leon ang kumakausap sa kasamahan ko. Sino daw? Romualdez. Sino pa? Zaldico. Sino pa? Trillanes. Hindi ako ang nagsabi niyan. Hindi ako ang nagsabi niyan. Si Senator Bato. Tanungin ko kayo, kanino kayo maniniwala? Doon sa vlogger na putang inang daldal lang ng daldal na walang alam, wala sa gobyerno? O dito kay Senator Bato? Kayo mag-isip, kung may isip kayo, putang ina, isipin nyo na maigi. Isipin nyo na maigi kung may utak kayo. Magkasabuat pala sila, sabi nito isa. Di ba? O ngayon, tanong. Ako pa daw ang bayaran. Tama, mali? Tanungin ko kayo, sino nandyan sa bahay nila? Romualdez, Zaldico, Trillanes. Sila ang nangako daw, di umano, according to Bato according to Bato. Nangako na gagawin kang PNP chief, bumaligtad ka lang sa ICC para sa ICC, kalabanin mo Duterte. Tama, mali? Yung tatlo na yon. Ako daw ang bayaran. Sino nagdemanda sa akin? Sagot! Sino? Kasi sabi ng iba, wala daw kinalaman si Trillanes. Si Zaldico, si Trillanes. At di ba impormasyon na sinasabi ko sa inyo na ang nag-utos is si Romualdez? Sa Mendang, maraming salamat. You know why? You know why? Kasi alam nilang tinatamaan sila pag akong bumanat. Sa pool sila eh. Bakit hindi sila pinapatulan? Yung ibang mga bobong vlogger. Kasi hindi sila nasasaktan. Bakit? Walang katotohanan doon sa sinasabi nila. Ay, tangina, chismoso lang to tsaka chismosa. Chismoso lang ito tsaka chismosa. Kaya nagigets nyo ba? Ayan o, ang linaw ho. Ang linaw. Di ba lagi ko na sinasabi sa inyo yan? Ako Bicol Party List number 1, date yan sa party list eh. Dami nilang pera. Ay, naku, sinabi mo. Gusto mo ng kwento? Ikikwento ko na ngayon kasi perfect ito eh. Huwag na natin paabutin ng 3,000. Perfect ito. Hindi ko sasabihin kung sino wala akong babanggitin pangalan. Doon sa kaso ko kay Zaldico, kinasuhan ako ni Zaldico, di ba? Alam niyo yun. Ang lahat na naandun, issue about Romualdez and Zaldico. Lahat ng title na naandun, na kinote nila sa demanda nila sa akin, it's about Romualdez and Zaldico. Noong una, sinabi ko na sa inyo na merong gustong tumulong sa akin at nalaman ko na kaya ako daw dinamanda, di umano, allegedly, ay dahil daw inutos ni speaker. Sabi sa akin. Kinuwento lang sa akin. Hindi ako masyado naniniwala. Sabi ko, baka naman dito to yan. Lo and behold. Hindi, totoo. Ito lang araw na to. May kumausap sa akin. Hindi ko na lang sasabihin kung sino.
Pero mataas ang posisyon nito sa gobyerno. Yun. Sabi sa akin, uy, gusto mo ba maayos yung kaso mo kay ano? Kay Zaldico? Sabi ko, kung ano naman, kung mapapatawad niya yung mga banat ko sa kanya at hindi na siya masasaktan, di okay. Gusto niya magkita pa kami. Pero hindi ako titigil, sabi ko. Hindi ako titigil. Kasi sabi, tigilan mo na si speaker. Kalimutan mo na yung kaso. Yun ang sabi sa akin. Tigilan ko na si speaker. Tapos na yung kaso. At lipat na daw ako sa kampo nila. Walang biro ito. Hindi to. Ito, official to. Malaking, mataas na official to. Official, tanga. Si Lisa, official ba yan? Ihirit pa isa. Sino yan? Si Lisa? Official ba si Lisa? Tanga ka ba? Kailan pa naging official si Lisa? Bobo mo rin, ano? Ganun literal. Binubusalan ako. Sabi ko, pasensya ka na ay, muntik ako na masabi. Sorry. Muntik na, madalas. Narinig nyo ba? Narinig mo ba, Jay? Sorry ah. Hindi ako nang nasabi yun, ah. Hindi, sabi ko talaga. Pasensya na kayo. But I will not stop. I'm sorry. Hindi ko gagawin yun. Hindi ako unang-una titigil sa inyo at higit sa lahat, hindi ako lilipat sa inyo. I heard it. Sino yon? Sabi ko talaga, sorry, hindi ako tuloy na lang natin yung kaso. Tuloy na lang. Anong klaseng kasunduan yan? Gusto niyo tumahimik ako? Ano to? Wala tayong freedom of speech? Hindi ako papayag. Yun lang kasimple yun. Tapos sasabihin, eto I have the chance to even demand. Walang biro. I have the right to demand. If I want money, puta maliit ang 1 milyon kada buwan sa akin dyan. Walang biro. Kung magde-demand ako. Pero hindi, sorry. Ay, yung mga nagsasabing bayaran ng banateros, putang ina nyo. Kung alam nyo lang, babangga kami sa mga mabibigat, lalong-lalo na dito sa kay speaker. Babangga kami sa mga general. PNP chief, PNP chief. PNP chief, binabanata namin. Tapos gusto nyo sasabihin nyo, bayaran ng banateros. Tanungin ko kayo. Eto, simpleng tanong sa mga may utak at mayroong kukoting natitira sa kanilang gilid-gilid ng utak, ng ulo. Tingnan nyo yung ibang vlogger na nagsasabing, bayaran daw kami. Sino binabanata nila? Si Marcos lang at si First Lady, na alam nilang hindi magdedemanda sa kanila. Hindi, alam mo naman sigurado yun. Presidente yan, hindi nagdedemanda ang presidente. At siguradong medyo tatawanan sila ng korte. Pag ang presidente nagdemanda sa'yo, tatawanan ka ng korte. Medyo, nung panahon lang ni Cory yan nangyari. Diba? Tama mali. Albert Duria, salamat po. Bakit yun lang binabanatan nila? Bakit hindi nila mabanatan yung mga katulad ni Torre? Lagi kami nasa Davao, binabanatan namin yan. Hawak niya ang Davao, binabanatan namin yan. Si Marantang, hawak niya ang Davao City, bumabanat kami dyan. Pero lagi kami naandyan. Tama, mali. PNP Chief Marbil, hawak ang buong Pilipinas. Binabanatan namin yan. Tapos sasabihin nyo, kami ang bayaran. Sagutin nyo, si speaker.
Yan ang may command. Ay, dito pa lang sa sinasabi ni Bato. Again yung sinasabi kong lumapit sa akin, hindi ko sinasabing galing kay speaker yun Hindi ko sinasabing tao ni speaker yun. Hindi tao ni speaker yun. Pero yun ang sabi sa akin. I do not know kung siya ba ay nasa kampo ni speaker, kapartido ni speaker, kaibigan ni speaker. Hindi ko alam. Basta ang alam ko, mataas na opisyal, nilapitan ako, tumahimik ka, lipat ka na lang, tapos na usapan. Di ba? Tandaan ninyo si Bato ang nagsabi nito. Mismong si Bato ang nagsabi, gagawin kang PNP chief, bumaligtad ka lang. Hindi ba totoo yun? Nangyari na yan kay Magalong. Panoorin niyo yung pelikula ni Atty. Topacio. Pinangakuan din si Magalong, ikaw ang next PNP chief, basta wag mo lang babanggitin ang presidente na siya ang may kasalanan, na merong kapabayaan. Sorry, hindi kasalanan, kapabayaan sa part ng presidente. Hindi siya bumayag. Sa report niya, sinabi niya may kapabayaan ng presidente. Ibig sabihin, nangyayari talaga yan. Ang masama dito, according to Bato, isipin nyo to according to Bato, si Romualdez at si Trillanes at si Zaldico, according to Bato hindi galing sa akin, kay Bato. Andyan na naman kayo, Zaldico. Si Bato nagsabi, pinangakuan daw yung sa bahay, nandun si Zaldico, nandun si Trillanes, sa bahay daw ni speaker. Pinangakuan itong isang general, ikaw ang next PNP chief, basta ilaglag mo lang o bumaligtad ka lang. So ibig sabihin, we've been controlled. If this is true, we've been controlled nitong speaker. Siya ang may pihit sa gobyerno na ito, di umano. Feli Lederman, salamat po. Nagigets nyo? Siya. Ang bigat nitong akusasyon na to Pero ano mainstream media? Hello? Mainstream? Si Bato nagsabi niyan. Mantakin mo. Yung may hawak sa Pilipinas ngayon, yan ang binabanatan ng banateros, tapos sasabihin nyo kami pa ang bayad. Mag-isip-isip kayo ngayon. Kayong nanunood, mag-isip kayo kung sino ang talagang bayaran. Bakit hindi nila matarget yung mga yon? Bakit? Mga walang bayag. Number 1 yan, sigurado ko. Yung bayag niya nagupit katulad ng buhok niya. Hindi niya madiretso. Wala mahinang nila lang. So, ano ibig sabihin nito? Ano ibig sabihin? Binaligtad nila. Ngayon, binaligtad nila ang istorya na si Karamat daw ang lumapit kay De Leon para tulungan na maging chief PNP. Nakiusap daw si Karamat. Sino bang lukuhin nila? Sino bang lukuhin nila? Binabaligtad lang usapan. In due time, hintayin lang ninyo, lalabas at lalabas na yung tao na hindi na makapagtiis, sukang-suka na sa ginagawa nila, na ginagamit nila ang kapulisan sa kanilang sariling interest. Tingnan nyo, in due time, nagpalabas. Sabi ni Jay Gibar, ganito na lang, ba't nung may lumabas na binabayaran ni Tamba mga vloggers para banata ng Duterte, ba't wala silang say? Alam ko kasi, may mga hap-hap vlogger na eto ang nagkwento sa akin ito nasa kampo nila. Kasi tandaan ninyo, may mga kaibigan tayong mga hip-hopper Dati ho tayo nasa industriya ng music Kaya may mga kilala tayo dyan. May mga influencer tayong kilala na nakakausap pa natin. Okay? May mga influencer na
kinukuha lang, di umano daw, sila sa side ni Tamba. Wala silang pakialam kung anong gawin mo at sabihin mo kay Marcos. Basta, protect Tamba sila. May mga ganun daw na vlogger na kinukuha. Ibig sabihin, binabanatan nila si Marcos at si Lisa Marcos basta spare speaker. Sino kaya yung mga hap-hap na yun? Pa sila ng statement na indeed kinausap daw si Karamat. O silang dalawa nagsabi, no, si General De Leon at si Saldico. Nagsabi na nandun na kinausap si Karamat at binaligtad pa nilang usapan. Binaligtad na si Karamat daw nag-usap na gusto maging chief PNP, tulungan daw. Kahit sinong opisyal, walang opisyal na makapaggawa ng ganong katapang, no? Napapunta ka, sir, meron akong mga information na aking ibigay sa inyo laban kay Presidente Duterte. Basta, gawin niyo kung chief PNP. Ang kapal mo naman. Na opisyal, wag ganun ka, nakakahiya ka. So, binaligtad nila ang istorya. Actually, si Karamat ang unang tinawagan nila na kinunik ni si General De Leon ang tumawag sa kanya, nag-text na gusto siya makipag-usap at yun nga ang dahilan, gusto makipag-usap, gagawin ka naming chief PNP basta mag-testify ka laban kay Duterte. Grabe, no? Mia Morex, wag magpa-control sa speaker. Ito, nililinaw natin. Ito'y sabi ni Bato. Okay? Sabi po to ni Bato. Allegedly, ito daw ang kinikwento niya. Gagawin siyang PNP chief basta bumaligtad lang daw. Again, yan po ang kwento ni Bato. Zaldico, alam ko nanonood mga bata mo. At saka speaker, nakaminman kay sa akin. Hindi ako nagsabi, ang nagsabi si Senator Bato. Okay? Si Senator Bato ang nagsabi, hindi ako. So gano'n ang takbo ng usapan at si Karamat alam niya ang ginawa niya. Alam niya nga wala siyang dapat ma-testify at laban kay Duterte. Alam niya ang ginagawa niya. He held his ground. Hindi siya pumayag. And after that, hindi siya pumayag, anong ginawa sa kanya? Tinanggal siya as director ng CIDG. Grabe, no? Tinanggal siya as director ng CIDG. Naalala niyo yung kwento ko? Kaya nga sabi ko sa inyo, personal sa akin to eh. Malaman sa akin to eh. Malaman sa akin to mga kababayan. Hindi ko na lang sasabihin kung sino Hindi ko na lang sasabihin kung sino. But before this demanda, bago itong demanda na ito, may lumapit na rin sa akin eh. Kinukuha na rin ako eh. Hindi kaya na sikmura ako. Pero tangina, makakabili ako ng ilang motor doon. Ilang motor yun. Mabibili ko. Totoo. Ilang motor ang mabibili ko. Pero hindi ko kayang sikmurain na siraan si VP Sara Duterte at ang mga Duterte. Naalala nyo, sino nakaalala na kinwento ko sa inyo to? Sino nakaalala? Di ba kinwento ko sa inyo to before? Nung hindi ako pumayag, ano kapalit? Subpina. Hindi ko sinasabi kung sino Wala akong tinutukoy kung sino Wala akong tinutukoy kung sino. Wala akong sinasabi kung sino. Pero ang punto ko lang dito, ganito sila maglaro. Madumi. Alam mo yun? I mean,
madumi. Pwede mo namang, wala, hindi natin nakuha si Banat Boy, mataas ang presyo. Pwedeng ganun di ba? Pwede naman nilang ikalat na, hindi natin makuha si Banat Boy, taas ng presyo. Belly Aguilar, salamat po. Hindi, nung hindi ako nakuha, putang ina, demanda inabot ko. Sa Mendang, salamat po. Thank you very much. Walang biro. Hindi ako nagpapakahiro dito Hindi ako nagpapakahiro dito. Kaya, yung mga nagsasabi na bayaran ako, putang ina, gusto ko talagang idikdik yung pagbumuka sa side. Pag nakita ko talaga yan, maniwala kayo sa akin. Kakalad ka rin ko yan. Hindi niya alam yung sinasabi niya Hindi niya alam kung gaano katindi ang pressure na inaabot ko araw-araw para lang manahimik. Sabi nito, isampal mo yung Xerox ng subpina sa kanya. Gago yan, sabi ko sa inyo. Ang lakas ng loob nilang sabihin bayaran, puta, nasa Amerika naman sila. Nagyayabang. Diba? Yung isa, puro tawa lang ang alam. Kaya sabi ko, puta, ako pa? Gagaguhin niyo? Wag ako, maghanap kayo ng tanga. Doon nagaguhin niyo yung mga tanga. Kasi DJ, nung hindi siya pumayag. So ano ngayon? Sino ang nagsinungaling? Sino ang nagsinungaling? In due time, malalaman ng taong bayan kung ano talaga was the real score. Mahirap yung gusto nating itago ang katotohanan ba? Yes. Ako naman nagsasalita lang ako para sa katotohanan. Ayaw ko magloko ng tao. Ayaw kong magsinungaling. Since maliit pa ako, ayaw ko magsinungaling. At ito sinasabi ko katotohanan. At ngayon, dinidistort nila ang katotohanan. At Larny Verwip. Ayan. Sila na lang daw tuloy magbibigay sa akin. A music from Mermoa. Salamat po Sa mga nagpapakulay, thank you very much. Hindi kaya sila ang bayad kasi lumihis kay Tamba. Yun, alam mo, yan ang sinasabi ko sa inyo Kaya ako ayoko lang magsalita nun Paulit-ulit ko sinasabi sa inyo to di ba mga kababayan? Ako, tangina, wag ako. Kasi, pag mag-away na kayo nila Coach, nila Boss Dada, nila Jay, pag ako dumurog sa inyo, dudurugin ko talaga kayo. Hindi ko sinasabing hindi nandudurog si Jay tsaka si Boss Dada. Kaya nila mambaboy. Pero ito, sigurado ako. Amoy na amoy ko yung karakas nyo. Amoy na amoy ko. Amoy na amoy ko yung galawan ninyo na bakit kayo umiiwas kay Romualdez at ang idinidiin nyo yung mag-asawa. Amoy na amoy ko yan Tangina yung mag-asawa, wala na yan. 4 na 6 na taon. Baka hindi na nga umabot yan No, di umano. Hindi na. Ang alam niyan lang gusto sa buhay niya mag-party. Pero ang talaga nagko-control dito, kilalang kilala mo na, alam mo yung galawan, sino nagko-control. Ayan si Bato na mismo nagsabi mantakin mo ang pinakamataas na pulis. Ibibigay sa kanya yung premyo na yun. Nino? Ni Marcos ba? Hindi! Si Marcos ba? Sino? Sino daw? Diba? Nasa thumbnail si Tamba pero wala sa tabik. Talaga? Hanapan mo nga yan, Jay Guevara. Magaling dyan siya, si Jay Guevara, mag-research. Yan ang totoo. ayaw pa lang aminin na kasama si Trillanes nung usapan na yun. Di ba? Ayaw nilang sabihin na kasama si... Di ba sinasabi nila wala daw connection si Trillanes? Yung pagdemanda ni Trillanes sa akin tsaka kay Roque, wala daw connection? It's just so coincidence. They are in the same room. The two people na nagdemanda sa akin were happen to be in the same room. Joining each other. Hand in hand. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila sa mga kamay nila. Hand in hand. Trying to influence people to attack Duterte. According to Bato. Diba? According to Bato. Tapos sasabihin nyo, Banat Boy, ikaw ang ano ng ano. Do you even understand what you're talking about? Kaya ko yun sinabi kasi baka yun ang sabihin nila na nasa thumbnail si Tamba. Oo nga. Isipin nyo yun, no? Hindi daw totoo na magkasama, hindi daw ano.
Oh, sige, ayan na. Nahihiya sila na ginagamit nila si Trillanes as attack dog laban kay Duterte. Oh, Ganon sila ka desperate na Trillanes, yuhu. Attack dog ka daw, yuhu. Kasama yan sa demanda niya sa akin, yung salitang attack dog eh. Yuhu. Oh. Attack dog ka daw. Sabi ni Bato yan ha. Gago! Gago! Oh. Attack dog ka daw, sabi. Paano ba yan? siraan ang Duterte administration. Gumamit sila ng tao na alam nilang napakataksil na tao yan, napaka-traidor na tao yan, ginamit pa rin nila. Hindi nila alam pagdating ng panahon, sila rin ang tataksilan ni Trillanes. Ha? Ano yan? Asong ulol? Hindi. Tinatanong ko si Bato ha. Hindi ko tinatanong si Trillanes. Si Bato ang tinatanong ko. Nililinaw lang natin yung statement natin. Ang tinatanong ko si Bato. Okay? Ano? Kasi sinasabi niya, nagtitiwala kayo, traidor yan si Trillanes. Tinawag niyang attack dog. So kung attack dog, tapos traidor, ano yung asong ulol? Gago! Hindi, ganun ang asong ulol, di ba? Parang ang bait-bait, tas bigla kang kakagatin. Oh. Di naman katiwa-tiwala yan talaga. Oo naman. Bosad, talaga naman. Bosad, meron tayong project. Magkikita tayo ni Orme next week, ha? Magkakasama-sama ata tayo. Parang gusto kong palitan si Joel Chua. Ano sa tingin mo? Sad. Pwede na ba? Pwede na ba? Magtanong-tanong ka nga dyan sa Maynila. Madalas ka naman dyan sa Maynila. Magtanong-tanong ka nga dyan sa Maynila kung pwede na ba akong pumalit kay Joel Chua. Tuloy. Hindi lang na-realize yan. Sige, gamitin nyo si Trillanes at pagdating ng araw, kayo rin ang tataksilin yan. Nako? Ayaw nila, hindi lang matanggap-tanggap. Ayaw nilang aminin na kasama si Trillanes eh. Nahihiya sila dahil talagang na makikita kung ano ang motibo behind dito sa kanilang effort na makakuha ng mga testigo laban kay Pangulo. Pero gusto ko rin talagang ano ha. Para magkaharap-harap kami ni Zaldico at ni Congressman, ni Speaker. Siguro pag napasok ako niyan, wala akong budget. Zero budget! Walang opisina! Mag-opisina yan sa labas! Hindi, katulad ng ginawa nila kay Pulong eh. Di ba? Oh, sigurado, pagka napasok tayo dyan, wag bigyan ng budget yan! Kahit tubig, wag bigyan! Kahit kwarto, walang opisina yan! Hindi, walang biro. Kahit sa labas na lang ako magte-tent ako sa labas, doon ako mag-uopisina. Sa amin ni Pangulong Duterte sa ICC. Ganon sila ka-desperate. At nagugulat din yung mga kababayan natin dito, Senator, bakit daw mismong ang speaker ng Kamara at isang kongresista ay kabilang doon sa nakikipag-usap. Sino ba ang nag-utos sa kanila para dito ay magsagawa at kausapin yung mga opisyal na kasamahan po ninyo upang tumistigo nga laban po sa inyo at maging sa dating Pangulong? Kaya nga kung ako si Karamat, gusto kong maging si PNP, no, as they allege, as they twist the truth. Grabe, no? Ang lakas ng loob ni Karamag. Di ba? Ang lakas ng loob niya, Brad. Saludo ko sa'yo, sir. Nagsalita ka kay Bato. Nasa serbisyo pa yan, eh. Alam, delikadong ginawa niya. Nasa serbisyo pa yun. Pero alam mo, naalala nyo ba na si Bato, I think it was months before magkaroon ng eleksyon, or basta, yung last part ni Bato, sa panahon ni Pinoy, nagsalita yan, nag-status yan. Naalala ko na ano pa yan eh. Hindi ko alam kung na-demote o na-suspend
dahil dun sa sinabi niya sa social media, si Bato. Naalala nyo nun? Tapos, this time, yung kasamahan naman niya na si Karamat. Diba? Si Karamat naman ngayon, ang tumatayo. Oo, naalala ko yan. Oo, kaya nga, sabi, ayun, na-demote, tama. Sabi nga nila, tapos, tawa ng tawa yan si Bato nun. Bakit? Nung nanalong presidente si Duterte, siya ang chief PNP. Mantakin mo. Diba? Mantakin mo. Bilog ang mundo, sabi ko nga sa inyo. Si Karamat, ngayon, nagsasalita. Kay Bato pa lang siya nagsasalita. Pero binuking niya itong mga to. Ang tindi mo, Sir Karamat, idol. Ikaw na idol ko. Ikaw na ang hinahangaan ko ngayon, Sir Karamat. Ang hirap niyan. Mag-antay ka na lang sa Subpina. Sigurado yan, no? Gago! Nalampasan niya, mas matataas sa kanya. Oo, kaya nga. Hindi, ito si Karamat. Sigurado ito. Oh. Sigurado ito. Baka mga ilang buwan lang Subpina ang katapat nito. Nagsalita ka, nilaglag mo kami, ha? Ganun. Kasuhan ka, kaliwat kanan. Kakaso sa'yo muna, sino? Si Trillanes. Posible, hindi ko sinasabi. At tinatanong ko lang, baka, pwede. Sususpendin, pwede rin. Alam mo naman. Kaya ngayon, ang tanong, ito matinding tanong na sana sagutin ninyo, Speaker at Zaldico. Tanong. Alam mo ibig sabihin ng tanong? Question. Kayo ba ang naglagay kay Marbil as PNP chief? Kayo ba? Yun ang tanong dyan. Kaya ba sunod-sunuran si Marbil para gipitin ng mga Duterte, specifically ang Davao? Dahil kayo ang naglagay niyan? Tatanong ako? Nagtatanong ako? Ulitin ko, nagtatanong ako. I'm not declaring it as a truth, but I am asking it. Kayo ba ang may kumpas ng nangyayari sa Davao? Nagtatanong ako. Hindi ko sinasabing yan ng katotohanan. Tanong yan. Diba? O ayan na naman si Lisa, tambay yan naglagay. Putang ina, ayan na naman tayo eh. Saan nyo nakuha yun? Kasi, ito hirap sa atin eh. Ayan na naman tayo, anong proof ninyo dyan? Kasi tayo dito, hindi tayo nag-aano dito ng walang pruweba, walang ebidensya. Eto, may ebidensya tayong pinakita. May ebidensya tayong pinakita. Si Bato, nagsalita. Tanungin ko kayo ngayon. Anong ebidensya ninyo? Hindi ko pinagtatanggol si Lisa. Wala akong pakialam kay Lisa. Wala akong pakialam doon. Ang punto ko lang dito, bakit tayo basta-basta maniniwala sa vlogger na walang ebidensya? Ako, yung tanong ko kay Speaker at kay Zaldico at kay Trillanes, it is because may kinwento si Bato. There is a witness. Di umano. Ang hirap sa inyo. Tanga kayo eh. Nagpapaniwala lang kayo basta-basta nang hindi kayo nagtatanong ano ba ang ebidensya nito o ano kayo yung mga circumstantial facts
na nakonclude niya yung ganyang klaseng opinion. Di ba? Huwag mong pagalitan. Ay, galit ako sa tanga. Sorry. Hindi, walang ano. Kasi kung ang usapan, kung pag-uusapan natin drug test, yan, sama natin. Lahat ng pamilya nila, isama natin drug test. Bakit? May akusasyon eh. May akusasyon si Cathy sa pamilya ni Marcos. Dapat mag-drug test sila para patunayan nila na hindi totoo. Ian Nabi, maraming salamat po. May 2019, inadapt si Tamba ng PMA class ni Marbil. Now, Marbil is PNP chief. Hindi ba obvious? Sandali! Ian Nabi, ikaw ang nagtanong yan, hindi ako ha. Ulitin natin yung tanong ni Ian Nabi. Tanong to ha, tanong ni Ian Nabi. Baka pati si ni Ian Nabi, demanda nyo na ha. Sabi dito, taga Leyte si Tamba. Dating Eastern Visayas Director si Marbil. May 2019, inadapt si Tamba ng PMA class ni Marbil. Tapos, now, Marbil is PNP chief. Hindi ba obvious? Question mark? Mga ganun-ganun. Question mark yun. Ha? Ian Nabi, ikaw may tanong yan, hindi ako. Nandamay no? Hindi, nandamay lang tayo. Bakit? Again, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo. Listen. Sabi nga ni Beyonce, listen. Makinig kayo. Ha? Sabi ko sa inyo paulit-ulit to. Ang mga Marcos, wala na yan. Wala na yan. Wala na. Magbalik-balik na rin mo, wala na yan. Ang nagdo-double time dito, in 2028, walang iba kung hindi si Romualdez. Imposible naman kasing tatakbo yung anak si Charis. Hindi tatakbo yun. Malayo. Sobrang layo. Oh. Ang posibleng dalawang talagang tumakbong presidente is si Speaker Romualdez or si Amy Marcos. Kaya nga, if you are really a Duterte supporter and you have a brain still functioning in your head, hindi ang target ang mga Marcoses. Hindi yun ang target. Naiintindihan nyo? Now, do we demand for right governance? Yes, we should demand for right governance, honest governance, righteous governance. Tama. Pero 2028, advance ako mag-isip. Advance. Ang iniisip ko dito, 2028. Sa tingin nyo, tatakbo si Lisa Marcos as presidente? Ano ba kayo, tanga? Hindi, sagutin nyo ako. Sabi nga, sa buhay, eto sa buhay, maging matalino kayo. Ano yon? Choose your battle. Not everything that you see, you fight. You choose your battle. Para maging matalino kayo, mamili lang kayo. Hindi lahat ng bagay inaaway nyo. May stress kayo. Baka mauna pa kayo mamatay kaysa sa mawala sila sa gobyerno. Diba? You choose your battle. This is the right battle. 2028. Alam mo, yung mga nananawagan na Marcos resign, okay, walang problema. But do you think it will happen? No, it will not happen. Sinong tanga magre-resign? Ang taong lulong at adik sa kapangyarihan. O, linawin ko sa kapangyarihan. Hindi magre-resign. Gets nyo ba? So, what do you mean ba not by? Paano magigising ang taong bayan? Hindi.
Kahit gising na ang tambayan, kung hindi gigising ang mga sundalo, walang mangyayari. Gets nyo? O hindi nyo magets? Do you still believe in the lies of 1986 EDSA people power? Do you? You're stupid if you do. Puta shit. Totoo. You know, that's the biggest lie in this history. Sa history ng Pilipinas, yan ang biggest lie. That the 1986 revolution is people power. Bullshit. That's not true. Hindi totoo yan. Maniwala kayo, pag balibaligtarin mo, ilan lang ang pumunta sa EDSA, wala pang 2 milyon. People power. Stupid ba kayo? Na-stress ako sa inyo. Yung 1986, kaya nagkaroon ng revolusyon dyan dahil sa pagbaligtad ng mga sundalo, hindi dahil sa tao. Huwag tayo alam mo, yan ang inilagay sa utak nating mga Pilipino ng administrasyong mga dilaw. Nagets nyo ba? Utak dilawan yan. Ng 1986 Constitution is because of people power. Gunggong. Hindi totoo yan. Alam mo kung bakit? Marami pang Marcos loyalist noong time na yan. As a matter of fact, nandun pa sila sa Malacanang. They were protecting Marcos at that time. Nakalimutan nyo? May rally. Nandun pa nga si Bongbong, di ba? Nakasuot ng pang-military kahit di naman siya military. Ha? Alam mo kung bakit bumaligtad ang mundo nun? Dahil bumaligtad ang mga sundalo. Dahil buwisit na sila kay Fabian Ber. Nakalimutan nyo na ba? Eto personaling sinabi sa akin ni Senator Amy when we were there sa bahay nila sa Ilocos. Inimbitahan niya ang Mocha Girls mag-perform doon sa kanilang piyesta. Kinaibigan niya ako. Nag-usap kami. Isa lang ang tanong ko sa kanya, Ma'am, paano napatalsik ang inyong ama? At anong nangyari sa last part ng administrasyon ng inyong tatay? Alam mo, sagot niya sa akin? Alam mo kasi nung safety yung sagot niya eh. Sa totoo, yung totoong kwento, hindi nga namin alam na dadaling kami sa Amerika. Akala talaga namin Paway, hindi Hawaii. Tapos kwento niya pa sa akin nun. Kasi nung last part ni Apo Lakay, may sakit na talaga siya. So ang iba na nagko-control. At that time, ang nagko-control na walang iba kung hindi si Fabian Ber. Kaya, bumaligtad na yung ibang mga sundalo dahil galit na yung ibang mga sundalo kay Fabian Ber. Because inuutusan na sila ng kung ano-ano. Inuutusan silang bombahin na yung tao. Inuutusan na silang bombahin yung... Yun yung sabi sa history nun. Ayaw na nila. As a matter of fact, wala nang kinalaman si Cory. Cory was in Cebu. Remember at that time that EDSA People Power, nasa Cebu siya. Tapos, itong mga sundalo na bumaligtad na kaya na nilang patalsikin si Marcos, and they coordinated with US. US ang kumuha sa mga Marcos para madala sa Hawaii. Trabaho yan ng mga sundalo. Sundalo ang dahilan kung bakit napatalsik ang isang Marcos. Bumaligtad. Tama, si Ramos at si Enrile. Tandaan niyo yan, huwag niyong kakalimutan yan. Hindi tao. May factor yung tao. But hindi sila ang pinaka-main. Ang talaga dyan, sundalo. Banas na sila kay Fabian Ber, galit na sila, at feeling nila, wala na nangyayari, kaya nagbaligtaran na. As a matter of fact, hindi pa nga kinukonsider nun si Cory. Kaya lang, wala na silang makitang figure, kaya nilagay nila si Cory.
Yan ang totoo. Read your history well. Pero ang packaging ng mga dilaw, people power daw yan. Yan ang packaging ng mga dilaw. People power daw yan. Kaya nga, balik tayo ngayon sa panahon natin ngayon. Sa panahon natin. Sa tingin ninyo, itong sigaw natin would do something? That's the only way and legal way. The only way and the legal way. Pag umatras na ang suporta ng AFP sa presidente, yun na yun. Kaya nga, pansinin ninyo, kami mga taga doon sa presko ng KOJC, ang panawagan namin sa mga sundalo. Hindi namin sinabing magrevolusyon sila. Hindi yun ang sinasabi namin. What we are asking is, AFP, please protect the people. It is your job to protect the people. It is part of the Constitution to protect the people. Trabaho nyo yan. Watercolor, salamat po. Meron pang ganyan. The greatest threat to freedom is the absence of criticism. Di ba? Hindi ko alam kung anong kinaugnayan niya sa sinabi ko. Pero salamat na rin, Watercolors. Gago! Bakit di ba sabi ng teacher namin? Siyempre, mind conditioning. Kaya nga, alam nyo, ako personally, yan ang dapat nating ilagay sa puso. We have to convince the AFP to please observe. Please observe. Kayong mga sundalo, kung sa tingin ninyo, tama pa ang ginagawang pamumulitika ng PNP sa mga kalaban sa politika. Sir, mga sundalo, kayo ang may hawak. Kayo po ang may hawak. Kayo ang may susi. Concha, salamat po. Kayo po ang may susi. Tandaan ninyo, mandato ninyo ang protektahan ang mga Pilipino. Mandato nyo yan. Mga sir, mga ma'am. Huwag nyong hayaan na abusuhin ng iilang opisyal ng PNP dahil lamang sa laro ng politika. At alam nyo yan, kasi may mga nakakausap tayo May mga nakakausap tayo, marami sa kanila, hindi nila matiis. Sobrang hindi nila malubos akalain na pagkatapos gawin sa kanila ni Duterte ang maayos na sahod, magandang pamamalakad, gaganyanin ang mga Duterte. Marami dyan, hindi lang nagsasalita. Hindi lang nagsasalita. Kaya nga tayo nananawagan sa kanila Nakikinig kayo dito Pinapadala nyo pa nga sa akin yung mga picture nyo Kayo mga sundalo Nakikinig kayo. Alam nyo yan. Sana wag nyo namang sagad-sagarin ang mga Pilipino. Alam mo kung bakit ang mga AFP concerned sa mga ganyan? Alam niyo kung bakit? Ito, kikwento ko sa inyo. Ang mga AFP, sanay yan sa labanan sa bundok. Ang mga sundalo, sila ang nakikipag-deal sa mga rebelde. Alam ng mga sundalo ang dahilan kung bakit nagre-rebelde ang mga rebelde. Ang mga rebelde, although hindi lahat, yung iba talagang tarantado lang. Pero nakakaengganyo silang sumama na magrebelde yung iba, niloloko kasi nila na para sa bayan sila. So yung mga nagre-rebelding magsasaka, nagre-rebelding ilang nasa syudad, ay dahil meron silang
pananaw na hindi na nagsisilbi yung gobyerno, kaya magre-rebelde na lang sila. Ako, personally, hindi ako agree doon. Pero, yan ang na-encounter ng mga sundalo. Yung hinaing ng mga rebelde. Kasi remember, yung mga sumusukong rebelde, kinakausap nila yan eh. Ino-orient nila uli yan. Meron silang tawag dyan eh. Dadaan uli sa matinding ano yan. At nalalaman nila na ang dahilan pala talaga, lehitimo yung dahilan nila. Kaya lang, na ano sila, na naligaw, ika nga. Lehitimo yung kanilang hinaing sa gobyerno. Lehitimo. Kaya lang, yung mga oportunistang mga NPA, tinake yun na advantage para sa kanila. Oh, ito may reklamo sa gobyerno. Kinuha nila ngayon. Para sumapi sa kanila at humawak ng armas. Mali yun. Pero alam na mga sundalo yan. Na lehitimo yung ibang reklamo nila. Kaya ayaw nilang mangyari yan. Nagigets nyo? Ayaw nilang mangyari na ang mga Pilipino ay magrebelde sa gobyerno. Kaya pag nakikita nila na ang gobyerno ay nang aabuso na, alam nilang madadagdagan ang mga rebelde. Kaya nag-i-intervene na ang AFP pag nakikita nilang inaabuso na ng gobyerno ang mga tao. Yan ang tawag dyan, debriefing, reintegration sa society. Nagigets ninyo? Kaya sila concern. Ayaw nila na inaapi ng gobyerno ang mamamayan dahil alam nila magkakaroon ngayon ng matinding pagre-rebelde. Kaya nga 'di ba, ang panawagan ni Sister ng KOJC, yung administrator, anong panawagan ni Ma'am? Di ko sure kasi kung sister ano to o yung isa eh. Basta ang panawagan nila is hirap na kami. Hirap na kaming pigilan yung mga dating rebelde na naging mananampalataya na ng KOJC. Kasi sa sobrang pang-aapi na nang ginagawa ng kapulisan sa kanila. Parang ganito yan eh. Parang ganito. Halimbawa, tatay, nanay. Oh. Yung tatay tarantado. Yung nanay mabait. Yung anak rebelde. Ang ginawa ng nanay, nilapitan ni anak niya, anak, huwag ka na magrebelde. Mahal ka naman ng tatay mo. Mahal naman kita. So nagbalik loob ngayon yung nanay. Ay, yung anak. Nagbalik loob yung anak. 'Di ba? So, okay na, masaya na yung pamilya. Eh biglang tinopak si tatay, nagkaroon ng kabit. Naging lasinggero. Laging kung ano-ano. Binubugbog ngayon si nanay. Nakikita ngayon ito nung anak. Si nanay, hirap na hirap, ipaliwanag dun sa anak niya, anak, huwag ka na magre-rebelde, huwag ka magloloko. Ganyan na lang talaga ang tatay mo. Ganun na nangyayari ngayon sa KOJC. Yung mga dating rebelde na tinulungan nila magbalik loob sa gobyerno, dahil ganun si Pastor Kibuloy eh. Talagang pinupunta nila yung mga NPA, binabalik nila. Meron silang reservist training sa loob ng KOJC under AFP. Binalik nila yung mga rebelde. Tapos this time, makikita nila ang umaabuso PNP. Ano sa tingin nyo mararamdaman ng mga dating rebelde na pinipigilan ng na binago ng buhay ng KOJC? Di ba iisipin nun? Akala ko ba matino na ang gobyerno? Akala ko ba dito kami sa Davao City matino ang gobyerno dito? Bakit inaapi kami ngayon ng mga pulis? Nagigets nyo? Kaya ngayon ang pakiusap ng KOJC. Parang awa nyo na. Respetuhin nyo naman kami. Kasi kaming mga ministro ng KOJC, kaya namin pigilan ang sarili namin.
Pero yung mga tao na nandito sa loob, yung iba dating rebelde, mahihirapan kaming pigilan. Naintindihan ho natin? Di ba, ang hirap ng paano mo papaliwanag sa anak mo yun? Oh, mahal ka ng tatay mo. Tapos, sinasampal yung nanay mo. Ganun, di ba? May sound effect pa. Ganun, di ba? Paano mo nga papaliwanag sa, hindi anak, may pasapasa ka na dito, meron ka ng black eye. Hindi anak, matino yan tatay mo. Maayos yan tatay. Huwag ka na magpapakapokpok. Matino yan tatay. Pokpok talaga. Oo, minsan ganun nagpapakapokpok. Bakit? Yung tatay kasi nangaapi ng nanay. Walang biro. Ganyan na nangyayari ka. Dumadaming pokpok eh. Di ba? Paano mo i-explain sa anak mo yun? Hindi, matino tatay mo. Naintindihan nyo? Kaya sana, maunawaan nyo itong sinasabi ko. Tama na, naging comedy na. As they are twisting the truth right now, pinapalabas nila ganun. Kung ako si Karamat, bakit ako doon sa Speaker of the House makikiusap na mo akong si PNP? Bakit doon ako? Bakit hindi ako direkta doon sa Malacanang? Doon ako makiusap. Kasi separate magkaya, independent magkaya ang... Grabe itong revelasyon na to. Isaksak nyo sa baga nyo yung revelasyon ni Bato. Tama independent ang kamara o yung lehislatura sa executive branch na pinamumuno ng presidente. Bakit siya nagdi-decide? Hindi nyo ba naisip yan? Hindi nyo ba naisip? Who's the real enemy of the state? O ako pa rin ang bayaran? O tangalan talaga kayo? Hindi, totoo di ba? Bobo kasi kaya tuloy legislature at saka yung Malacanang, they have may separation of powers tayo. Ang Kongreso hindi dapat makialam sa powers ng Malacanang. Ang Malacanang hindi dapat makialam sa powers ng... Sabi nito isa, bakit si Jesus inakusahan, humarap sa nag-akusa? Dapat ganun din si Pastor Kibuloy, umarap sa son of God, di ba? Tanga, iba si Jesus, iba si Pastor Kibuloy. Bobo, iba ang appointed sa anointed. Hihirit ka pa, tanga ka pa. Elpeds Concha, salamat po. Oy. Ang Kongreso, ibig bang sabihin ngayon na yung nakaupo na si General Marbel ay appointee na ni Speaker Romualdez? Nako, grabe yung tanong mong yan. Bukas sa bukas may subpina ka, buti na lang senador ka. Kung hindi ka senador, bukas may subpina ka na. Gago! Bakit? Kasi bawal magtanong kay Speaker. Bawal magtanong kay Speaker. Gago! Hindi na ito appointee ni Marcos? Ganun ba ang lalabas ngayon? O kung ganun ang reasoning nila? Senator, huli na lang bago ko ipasa kay Admar. Sabi nito isa, Sir Banat, hindi maisip si Bisdak yan kasi tawa ng tawa. Tanga wala tayong magawa. Kasi alam mo, kaya hindi ko na pinapatulan yan. Iniisip ko na lang talaga mahina lang yung utak niya. Hindi, naawa na rin ako Ako sa totoo lang, naawa na rin ako. Kasi pag mahina talaga ang utak mo, hindi mo magagag... Yung ganitong klaseng, hindi ko sa yung ganitong pag-iisip, hindi mo maiisip to mahina ang utak Maawa na lang kayo dun sa tao. Maniwala kayo, maawa na lang kayo sa tao. Pag pinanonood ko siya, sabi ko, tangina, seryoso, baka samahan namin tong ganitong utak? Anak ka nang... Sandali. Sandali lang. Sandali lang, ha? Tanginan to. Sabi kasi nitong Grab, ha? Screenshot ko kaya to. Sir, umuulan, dagdagan nyo naman ako. Sabi sa akin. Sabi ko,
ganun ba? Hindi, kasi alam ko namang umuulan. Talaga naman matik dadagdagan kita. Pero yung magde-demand ka, o sir, nandito na sa lobby. O, dagdagan nyo na, mga ganun. Putang ina mo, huwag kang ganun. O, ako, alam mo, ito mga kababayan. Ako, kahit tanong nyo kay Boss Randy doon sa Banateros, mapagbigay ako eh. Pero ayoko eh, nang hihingi. Pag ang isang tao nang hingi, na-turn off ako, lalong hindi ako nagbibigay. Pero pag hindi nang hingi, binibigyan ko. Walang biro. Sandali lang, ito na, magbibigay na. Ito na, 500, bigyan ko na 500. Si Mocha, talagang maawa ka naman. Ito na nga, gusto mo 5,000 pa ibigay natin. Ito na. Hindi, mabait lang talaga yun si Mocha. Sabi niya, bigyan mo naman yung yung grab ng... Oo na nga! Hindi, malakas talaga yung ulan eh. Maawa ka na lang. Oo naman! Ano ba naman akala mo sa akin? Okay na! Sorry naman. High blood si Banat ba yan, no? Ayan na nga, binigyan na nga kita. Ayan na. Okay. Okay na ha. Ngayon, may nakatatdatang hearing ang Kamara hinggil nga po dito sa extrajudicial killing noong nagdaang administrasyon at maging itong pogot. Marami pa parang pinaghalo na nila, Senador, at kabilang nga sa mga imbitado, kayo at ang dating Pangulo at maging si Attorney Harry Roque. Ano ho ba ang masasabi nyo dito? As I have said, I have been consistent. Grabe naman kayo. Ano yun? Si BMR nag-deliver ng hingi? Wag ganun. Sama na ugali nyo. Pati doon pinapasok nyo pa si BMR. Alam kong pala hingi yun sa mga viewers niya, pero yung pati naman doon. Magkano binigay mo? 500, hoy! May yaka, Anarot ha? Ito, Sandali ha, susumbat mo pa ha. Sandali. Ipakikita ko sa... Ikaw, Anarot ha? Ay, sandali. Baka nandito yung number ko. Wait lang. Baka marami manghingi. Sandali! Siguraduhin ko lang. Wala yung number ko. Kala ko nandito yung number ko eh. Mahirap na. Ito naman si Narot eh. Wala ka ng reward sa langit. Hoy! Ikaw kasi nagla-live ako. Makaano ka? Dahil binodcrush mo yung binigay mo. Kasi, paano ba naman? Huwag kang kasi si Anharot, sinabihan ba naman ako 100 daw? 100 daw binigay ko, pambira. Yun na. Nayari tuloy ako ni Mocha kasi kayo eh. Anong fake news? Ayan o. Ayan. Sama na ugali mo. Ayan o. Ayan o. Huwag yung tingnan yung pangalan ng... Ayan. Ayan. Ikaw, Narot, anong fake news? Ikaw lang ang nangangako ang hindi mo naman tinutupad. Wag nga ako. Ikaw yung pangako ng pangako dyan eh. Gago! Pangako ka ng Ray-Ban. Hanggang ngayon, wala pa yung Ray-Ban. Mantakin mo yung Ray-Ban na yung panahon pa nung kumakandidato si Isko nun. 3 taon na, wala pa rin. Gago! Magkano in-order mo? Hindi in-order yon. Iba pa yung binayad ko. Delivery lang yun. Pick up in delivery. Pinick up yun. Tapos yun. Diniliver. Walang binayaran doon. Iba pa yung order sa Kayo ang sama na ugali nyo. Patay ko binabanatan nyo. Mga animal kayo ha. Gago! Tuloy natin to. Ko, Jed, na I will respectfully decline their invitations on the grounds that I don't want to become the precedent in violating the tradition of interparliamentary courtesy
between houses of Congress. Ayaw kong pumunta doon. Dahil kung ako'y simulan kong pumunta doon, wala na. That would open the floodgates na every time magkakaroon ng investigasyon ang lower house at ma-implicate ang pangalan ng isang senador, anytime nang pwedeng ibitahan, papuntahin doon sa investigasyon. Sabi ni si Mendang, Banat Bay, pag nakita kita sa personal, bigyan kita ng Ray-Ban. Alam mo, madam, kung anong gusto ko Ray-Ban? Hindi wala ko sinasabing ito, ibigay mo. Alam mo kung ano ngayon ang tinitingnan ko sa YouTube? Yung bagong Meta na Ray-Ban. Kasi meron na ako nung dati, hindi gumagana na. Yung may camera, kasi maganda yun pagka, yung Meta. Pero hindi ko sinasabing yun na ibigay mo, wala ko sinasabi Mahal-mahal yun, mga 30,000 yun. At saka alam ko hindi pa gumagana sa Pilipinas yun Hindi, kwento ko lang, kayo talaga. Hindi kasi marami na po akong Ray-Ban kaya yung iba hindi ko na nga nagagamit Buti na lang din di dumating yung kay Ana Roth kasi tatapong ko lang yung pag dumating yun. Walang kwenta inabot na siguro may amag na yun. Gago! Nila, and tingnan nyo, Admar, kaming senador, 24 lang kami. Sila, mabuti sila doon sa House. 300 plus sila. They can still perform their legislative functions kahit na merong... Sabi nito ni Garski, kaso di pwedeng disable yung light pag nagre-record. That's what you think. May nabibiling sticker na itim na tinatakpan doon. At saka ba't mo naman gagamitin yun? 60 seconds lang yun. Hindi naman yun pang... kasi to si Garski talaga plano pag pumasok ng KTV. Suot-suot yun Hindi ganun. Yung na yun, yung Meta na yun, 60 seconds lang yun pang mga shorts. Kunwari, o-order ka, mga asar ka ng mga FA, gano'n. Yung katulad ng ginawa ko, asar ng FA, gano'n. Pang ganun lang yon. Hindi naman yung pang porno. Ikaw naman, Garski, medyo yung utak mo, Obvious na obvious, Wala, meron pang absence sa kanila. Pero kami, 24 lang. Kung sige kami patawag doon, paano na mangyari? Wala nang legislative function na magampanan namin. And yan ang reasoning, no? Yan ang reasoning na ina-adapt ng US Congress kung bakit nagkakaroon ng interparliamentary courtesy. So, ganun po ang aking rason dyan. Kung sabihin nila, takot ako sumagot sa mga issues, wala pa kong kinatakutan. Kilala niyo ako. Sasagutin ko sila dyan, pero yun lang ayaw ko i-break yung aming interparliamentary courtesy. Opo. Kung mayroon silang ebidensya laban sa akin, then they can file the case anyway. Ay, grabe. Ay, nako. Iba talaga nangyayari ngayon sa hindi kasi si Romualdez pala talaga di umano. Pwede ba yun talaga tas may di umano? Hindi pala, tanggalin natin yung talaga. Erase. Wala yung talaga. Di umano, allegedly, ang nagpupush ng ICC, walang iba kung hindi si Romualdez. Di umano, according to Senator Bato, andun si Saldico at andun si Trillanes. Yun yung sinasabi. Kaya nga ang mga question ni Bato, kung si Marbil ba ang nagpwesto dyan ay si Romualdez. Naku. Naku, matindi yan. Matindi. Ay, naku. Dapat talaga, tutukan ng gobyerno ito. Tutukan ng mga taga-AFP ito. Kasi, pambihira, hindi tama yun yung mga ganyang issue. O, di ba? Wala. O, eto lang. Gusto ko lang ito kasi natawa ako dito Ganito kadumi ang politika sa Pasig. The next performance will start momentarily.